Ayan, so good day sa inyong mga students and today ang itatakal ko sa inyo ay AutoCAD Inventor. At para masimulan natin yung Inventor, of course, let me share first my, share ko muna yung aking screen. Okay? Then, lagyan muna natin ng konting sound. Yan. Konting sound na lang. Okay guys, so simulan na natin. Ayan. So ito yung gagawin natin. Ayan. Ito yung gagawin natin. Ito yung isa sa mga activity or task ninyo. So paano natin siya gagawin? Of course, first, simulan natin sa pag-create muna ng new file. So, make sure naka-millimeter siya. So, para maging millimeter siya, go to home. And pagdating sa home, application options. And then dito meron tayo ditong file, okay? So click this file, itong part na to, file. Then configure default template. So kung pwede dito inches or pwede kang mag-choose ng millimeter, then let's choose this ANSI. Okay? So once na-click mo yan, of course, okay ka lang, then apply. Okay? For example, di ba, naka-inches siya. Yan, naka-inches siya. Tapos, naka-ISO, for example. Then, okay lang natin. Then, override. Tapos, apply, di ba? Pero, syempre, let's use the millimeter, the ANSI, then okay, override, and of course, apply. Okay, since na-apply na natin, let's close this one, then create new, and let's choose this standard.ipt, then create. Okay, so of course, let's make a create a 2D sketch, then use this XY plane. Once na meron na tayong XY plane, start tayo dito sa circle. So, ito, binibigyan ko na kayo ng hint on how to do this activity. So, first is, let's go first to itong 60 and 60 dimension natin, 40 dimensions, and then 16 dimensions. So, let's click this circle and dito ka sa gitna. Then 60. Okay, so 60 in millimeter. Okay. Tapos you can choose this one, then we can zoom. Zoom all mo na lang. Yan, zoom all. Then circle ulit, since naka-prompt pa yung circle natin, choose the center, then 40. Yan, 40. Tapos dito naman is 16. So, 16. Yan. Tapos, dito, we have another circle. And this is 10. Okay? 10. Then, ESC to exit the task or the command. Then, let's go to circular. Kasi, 4. So, ang gagawin natin dito, choose the geometry. So, this is our geometry. Then, our axis, itong 40. Then, since nakalagay dito 6, ilalagay lang dito 4 kasi yun yung nasa drawing. 4 lang naman. Okay? Tapos, click OK. Yan. Okay na tayo. Ngayon, ano yung next step na gagawin natin? Of course, ito munang circle na nandito sa right side. So, paano natin yan gagawin? Of course, we have here 40 ang distance from the center nitong 16 diameter. And ito naman is
naka 20 ang diameter and 30 diameter. So, uunahin muna natin to create a circle. Okay, to create a circle, just click dito lang sa right muna. Circle muna natin that is 20 and 30. Yan. You can use also offset. Pwede nyo yung gawin. Pero akin, ito na muna. Ginawa ko muna na ganyan. Okay, so kailangan ng distansya na dito from the center and this one is 40. So para ma-set natin siya na 40, dito click dimension, tapos itong part na to, ida-dimension natin yan. So click mo yung center niya, pati to center niya. Pag na-click mo na, ayan, makikita na natin yung sukat. So, dapat naka 40. So, click 40. Then, check. Yan. Tapos, ito naman, sabi dito, kailangan, ito, from this center, dito naman, vertically, that is 70 ang distance niya. So, para naman dyan, click naman yung dimensions or nakaprompt naman yung dimensions natin. So, okay lang naman na click mo lang to, tapos itong center natin, dimension. Tapos, ang gagawin natin dito is 70, then okay. Yan. Okay na. Ngayon, pwede natin gamitin itong mirror. So, we need to select kung ano yung i-mirror natin. Yan. Okay. Since kailangan natin ng line, let's create a line. Siguro pwede na natin ito. Ano lang, para ito magiging base point. Okay, ulitin natin. 70. Select the geometry and then mirror line. Ito yung magiging line natin. Then, apply. Okay, so naka-mirror na siya. So, madali lang naman gawin. Ngayon, meron naman tayo dito, itong side na to, no? Ito 20, ito 10. Pero later na yan, yung thickness. So, dapat, ito naka-coincide. Tapos, ito 60. Okay, so paano natin to gagawin? Create ka muna ng line. So, dito muna, mamaya na natin siya i-constrain. Constraint para, ano siya, pag sinabi, later, malalaman nyo kung ano yung constraint, okay? So, exit lang natin, ESC, then let's constraint. So, let's use this tangent constraint. So, constraint, including curve, including ends of the spline to be tangent to other curves. So, that's the meaning of this constraint na nandito sa atin, yung tangent natin. So, click mo lang to na line and then this itong circle natin. Ito din, same with this. Click mo lang para mag-constrain siya. Okay? So, nakikita nyo yung importansya ng pagko-constrain natin. Okay, so na-constrain na natin, ibig sabihin, very smooth na yung ating mga lines and circles. So, ang kulang na lang, itong part na to, itong 60. Okay, so ang gagawin natin dyan, of course, let's create first a circle that is 60. So, 60. Ngayon, hindi siya masyadong gitna. So, anong gagawin natin dito? Okay, so ang gagawin lang natin dito, of course, exit muna natin to. Ito din, ititrim natin to. Erase natin yung gitna. Kaninang create kong line sa gitna. So ito, i-adjust ko lang to. Dapat naka-center to. So, punta tayo sa center, tapos i-adjust lang natin to. Okay, pwede natin gawin yan. Tapos, constraint lang din. Ito, tapos ito. Yan. Tapos ito, tapos ito. Yun. Okay. Naka-constraint na siya. Okay. Just to check,
check the dimensions of this kung walang nagalaw. Ayun, may nagalaw. So, ano natin, 240. Yun. Tapos, ito din, double checked if may nagalaw ba doon sa dimensioning natin dito sa center to center of this. So, wala naman nagalaw. So, 40 pa rin naman. Yan, 40. Okay. And this one, iti-trim lang natin siya. So, let's trim this one. Yun. Okay. Tapos na tayo sa sketching. Ang gagawin na po natin, of course, ano na siya, extrude. So, iti-3D na natin siya. So, ano yung sukat or yung thickness niya? Ito, 20. Of course, 20 na yan. Nakalagay dito. 20, tapos ito 10. Okay, so paano natin siya gagawin? Of course, punta ka muna dito sa extrude. Then, go to 20. Then, select kung ano yung mga nasa 20. Okay? Yan. Hindi. Control Z. Control Z. Balik lang natin. Ay, mali. Hindi siya naka-control Z. Mali yung na-click ko. Okay. Ulitin natin. 20. Dapat 20 to. Yan. 20. Yan. 20. 20. Ito, 20 to. Tapos, ito, 20. Ngayon, ito naman kasing side na to, pag click natin to magiging 20. So, click mo lang tong plus. Tapos, ito, gagawin natin tong 10. Ito, 10. So, that's it. Okay, so ganyan lang naman kadali guys ang gagawin natin. So, you can also create ano yung magiging ano mo, pwede mo siyang gawin ganito. Of course, pangit yan. Pwedeng exterior beige. Yan. Pwedeng galvanized. Pwedeng gunmetal. Pangit. Diba? So, pwede natin tong red metal. You can choose kung anong materials. So, let's try this. Yan yung isa. Plate blue. Pwedeng silicone. Diba? Okay. So, you can choose kung ano yung magiging smooth or ano mo natin. Pwedeng turquoise. Turquoise. Okay. So, next. Paano natin siya gagawin na sa ating template? Okay. So, click mo lang tong new. Sa baba, may down. Tapos, kiklik tayo dito. Click. Yan. So, still recording naman tayo Double check lang ako. Okay, nagre-record pa naman. Okay, so this is another sheet. So, click lang natin tong sheet natin. Click. Ito kasi yung paper. Okay, so ito yung mga nakalagay sa sheets natin. So, paano natin siya aayusin dito? Okay, dapat nakalagay dito kung ano yung paper. So, ang nakalagay dito is ANSI. ANSI, okay. Hindi na siya ma-default. Okay, so let's edit sheets. Then, let's choose size of A3. So, right-click nyo lang, tapos, ikukunin lang natin yung A3. Okay?
Ulitin ko lang. Click Sheets. Then, pagka-click nyo sa Sheets, okay. Yan. Pagka-click siya Sheets, edit Sheets, and then make it A3. So, ginagamit po natin A3. Okay? So, once we click the A3, ang gagawin natin is choose the base of our drawing. Okay. Save natin. Si part 5, isi-save muna natin dito kay si part 5. Save. Yun. Okay, so yan na yung ating natin. Ngayon, pwede nyo siyang palakin. Medyo mas malaki na yan. So, 1:1 lang siya. Then, okay. Tapos, pwede kang mamili. Adjust lang natin to. Oh, so pagka ganito nangyari, idadrag mo lang siya. Okay, idadrag lang natin siya. Yun. Tapos, we need to choose our projection. Pwede dito, yan. Tapos sa baba. So, maglalagay tayo ng naka-project dapat. Yung top, bottom view. Tapos, dito sa side, yung ating isometric view. Pero para magawa mo yan, pagka-click mo dito, right-click, tapos create, yun. Okay na? Ganyan lang naman. Okay? Pero ito, papayusin natin to. Itong side na to, pwede tayong mabili. Gawin natin tong solid. Tapos, pwede mong palakihin tong side na to. 'Di ba? Pero sobrang laki naman, hindi natin na pangit naman kung sobrang laki. 1:1 lang. Then, okay. Okay, so you can actually adjust this one. For example, idadrag lang natin. Yun. So, pwede mo siyang idrag. Adjust. So, dito ka na magda-dimension. How to apply the dimension? Ang gagawin mo lang is go to annotate. Then, after go to annotate, then dimension mo na siya. So, select. Para sa akin, importante na i-dimension mo ng lahat. Okay? Katulad yan. Dimension ka lang ng dimension. When it comes to competition, kailangan mas sigurado ka. So, maging sigurista lang tayo dito. Okay? Pero dapat tama din yung pagkaka-dimension nyo, di ba? So, titingnan din natin kung paano ka magda-dimension. Yun. Yep. Sige. Dimensions ka lang ng dimension. Ito, for example, yan. Yun. Dapat ano. Dimension ka lang ng dimension, but make sure tama yung pagkaka-dimension. Gusto ko makuha yung gitna nito. Hindi ko nakukuha. Ito. Nagiging ano siya. Dimension. Tapos, ito. Ito na lang. Mahirap pag walang mouse. So, yan din yung pinaka-mahirap dito. Okay? So, unahin na muna natin tong mga nasa, Iyon. Tapos, itong part na to.
'Di ba? Yan. Dimension ka lang ng dimension. Okay. So, ang gawin ninyo, lahat ng nandito sa 2D, ida-dimensions ninyo. So, once na na-dimensions nyo na, ito, kahit hindi nyo na siya i-dimension. Okay? Para hindi magtagal tong video na to. So, isa sa mga practice, syempre kapag binigay ko na sa inyo lahat, hindi nyo na magagawa yung, yung task. Kaya dapat, ida-dimensions nyo to lahat. So, yun na yung, pinakita ko na sa inyo kung paano gawin yung natin. Ngayon, ang task ninyo, paano nyo siya may dimension, di ba? Okay. So, once na na-dimensions nyo na lahat, ano yung sa tingin ninyo mga kailangan dimensions, dito tayo sa ANSI large. Ito. Paano natin ito ma-edit? So, i-edit nyo, define default border. Hindi nagde-default ang border. Field text. Last time kanina nakikita ko to. Oh yeah. Snap settings. Okay. Iano ko muna. Dito tayo sa ANSI. Tapos, edit definition. So, medyo maguguluhan kayo dito. Dito may nakalagay na author. So, papalitan nyo yan. Ilalagay nyo, of course, your name. For example, favorite ko si Joel Alamo. Yan. Si Joel na lang. Ato, 3, 2.54, whatsoever. So, lagay lang natin yan kung ano yung mas So, check by. So, ilalagay natin, engineer. Okay, engineer, Mary Joy, Mandane, wait lang, Ortiz. Yan, dapat kompleto. Tapos babayad sana ako bayad Gcash. Hindi nag-accept yung Gcash. So, I don't have choice. Okay. Okay, so balikan natin. Pwede mong i-adjust. So, last time na-adjust ko to. So, lagay lang natin 2.54. Pwede natin 2.54. Yarn. Or pwede ka mag-adjust like gawin natin 1 or 1.5. Yan. Tapos sa gitna mo lang yan. Yun. Pero masyado nang maliit. 'Di ba? So, you can adjust this. Hindi talaga na-adjust. So, balikan natin. Gawin natin 2. Yun. So, naging okay na siya. Ngayon, QA quality, hindi na rin natin yan. So, ilalagay lang natin dito. Make it output. Siguro lagay lang natin dito, date dapat. May ano ba dito? Ano ba yung mga nakalagay dito? Creation date. So, dito tayo sa creation date. So, sa creation date, lagay natin kung ano yung day to day. That is March 4, 2025. Yan. Tapos, okay. Yun. Tapos,
liliitan lang natin. Siguro gawin natin 2.54. Ayun. Tapos, check date. Lagay nyo lang dito. For this week, ano yung deadline natin? That is March. Gawin nating March 9, 2025. Gawin nating Sunday. Yeah, Sunday na lang. Sige, bigyan ko kayo ng palugit hanggang Sunday. For this week. Tapos, company, ilalagay lang natin dito, Bicol University, College of Engineering. Bicol University, College of Engineering. Yun. Tapos, ang title natin is, ilalagay lang natin to na 3D. 3D dimensions AutoCAD activity. Masyado activities lang. Ayan, activities. Pwedeng ganyan. Basta 3D dimensions, Okay? Make it siguro sa gitna. Mas maganda sa gitna. Tapos, palakihin natin. Sige, ng konti. Pwede mo palakihin. I-adjust. Tignan natin. Kasi, malaki naman eh. MFG. Manufacturing approved by. Make it, MFG approved by. Wag na natin lagyan yan. Okay? Ito, wala. Check by, ito kasi naka-IS ANSI standard kasi to. So, lagay lang din natin tong, make it blank. Tapos, sheet size, of course, that is A3 na yan. A3. Na siya. Part number, revision number, saglit ha. Sheets number. So, itong part number, ilagay nyo lang to na kung ano yung number sa activity natin. For example, this is number, pang ilan to? 132 sa akin, no page. So, this is 131. 131. Ayun. Pero better na nasa siya, gitna. Gawin natin siya gitna. 131. Ay, bakit? Okay. Lagay lang natin ulit. Sheets number of Gawin mo lang siyang Okay na yan. Then, click okay. Okay na natin ito. Okay na ata to. So, let's try. Let's see. Okay. Save the title block. Then, let's save. Right-click, then save the title block. Yes. Okay. So, nakita nyo, guys, ito lang naman na kailangan yung gawin. Ito, nagkaroon ng nagalaw tong title. So, ayusin nyo na lang to. Okay? So, once na nyo na to, so, paano ayusin yan? Punta lang kayo ulit, then edit. Tapos, ito lang yung nyo. Then, ang gagawin natin dito, isi-save na natin siya. So, just click, of course, save first. And, gawin natin tong pangalan.
For example, kasi naka-DWG file, di ba? Ang gawin muna natin, i-click nyo muna siya, tapos 131. 131. Tapos, sabihin natin na Ortiz. Mary Joy. Tapos, 2D. 3D na pala. 3D. Yan. Ngayon, ang gagawin natin, let's make it print mo. Tapos, gawin natin siyang PDF A3. Hindi kasi siya mapiprint ka dito sa ano. Gawin lang natin to. Microsoft Print to PDF. Tapos, hindi na lang. So, ano nga yung ano dito? View, place view, annotate. Dapat ma-export na natin siya. So, usually, ang ginagawa ko is, pupunta ako dito sa print. Pwedeng view, tools, manage. Dapat, i-export na natin siya. So, save mo muna. Basta once you save it, then let's export it. Then go to export, then PDF. Tapos, 131, di ba? Pagka PDF, then save. Okay. So, na-save ko na siya. So, dito na siya. Okay. So, yun na yun. Yan na yung ipapasa sa akin. Okay? That's it for our activity today. Thank you so much. Thank you so much. So, yan lang po ang aking activity or video for today. So, see you on my next vlog or next lesson. Thank you.